Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 32, talata 1 hanggang 8. Ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebma, Nebo at Beon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ng inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, verse 9 to 17. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng Iskol at matiktikan ang lupain ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na iyaon, at siya'y sumumpa na sinabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong kulang na patanda ay nakakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb at na anak ni Zebon na Sinezeo at si Joso na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod sa lubos na Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagnigas laban sa Israel at kanilang ipinagala sila sa ilang na 40 taong hanggang sa ang buong lahing ayaon gumawa ng masama at sa paningin ng Panginoon ay nalipol. At narito, kayo'y nagsipagtindi at nakahalili ng inyong mga magulang, supling ng mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel, sapagkat kung ako'y lumihis ng pagsunod sa kanila at kanilang iiwang muli sila sa ilang, at inyong lilipunin ang buong bayang ito, at sila'y nagsilapit sa kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at ng mga bayan sa aming mga bata. Ngunit kami ay nagsisipagkalmas upang magpaunawa sa mga anak ni Israel hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong naroon, at ang aming mga bata ay nagsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Amen po. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-32 kabanata ng Mga Bilang, versikulo 18 hanggang 25. Ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupang dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami hahati sa masasakop nila sa ibayo ng Jordan. Ito na lang ang nasa gawing silangan ang para sa amin. Sumagot si Moises, papayagan ko kayo kung tutulong kayong makipaglaban para kay Yahweh hanggang sa malupig ang kanyang mga kaaway at masakop ang buong lupain.
kung magampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makauuwi na kayo. Sa gayon, itong lupaing ito'y magiging inyo buhat kay Yahweh. Ngunit kung hindi ninyo tutupdin ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa Kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ang inyong mga mahal sa buhay at ng kulungan ang inyong mga hayop. Pagkatapos, tulungan ninyo ang inyong mga kapatid na makipaglaban para kay Yahweh. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang ipinagagawa ninyo sa amin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, kabanata 32, versikulo 26 hanggang 34, at ang sabi, ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan, at ang aming buong kabakahan ay matitira riyan sa mga bayan ng Galaad. Ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisitawid bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka sa harap ng Panginoon upang makipagbaka gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy, pinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid na kasama ninyo sa Hordan, ang lahat ng lalaki na may armas sa pakikipagbaka sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay ibibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galaad. Ngunit kung sila'y hindi tatawid na kasama ninyo na may armas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot na nagsasabi kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid at may armas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan, at ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Hordan. At ibibigay ni Moises sa kanila sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose ang kaharian ni Sehon na hari ng mga Amoreo at ang kaharian ni Og na hari sa Bazan. Ang lupain ayon sa mga bayan ni Yaon sa loob ng mga hangganan ni Yaon sa makatuwid bagay ang mga bayan sa paglibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon at ang Atarot at ang Aroer. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 32, verse 35 to 42. At ang Atarot, Sofan, at ang Jazer, at ang Jogbaa, at ang Bet Dimra, at ang Betaran, na mga bayan na kukutaan, at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Hesbon, at ang Elial, at ang Siritiaim, at ang Nebo, at ang Baal-meon, na ang pangalan ng mga yaon ay binago, at ang Sibma, at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Matcher na anak ni Manases ay nagsiparoon sa Galaad, at kanilang sinakop at pinalayas ang mga Amoreo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang Galaad kay Matcher na anak ni Manases at kanyang tinanahan. At si Jair na anak ni Manases ay naparoon at sinakop ang mga bayan ni Yaon at tinawag na Havot Jair. At si Noba ay naparoon at sinakop ng Kenat at ang mga nayon ni Yaon at tinawag na Noba ayon sa kanyang sariling pangalan. This is the word of God. Amen.